Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Akame ga Kill. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Mahinang lalaki sumali sa isang clan na may pinakamalakas na assassin para mas lumakas siya. Si Tatsumi, isang eskrimador, ay naglalakbay sa Kapitolyo. Sa pagsisikap na makalakam ng pondo para sa kanyang maralitang nayon matapos ninakawan ng isang blonde na babae sa isang tavern, napilitan siyang matulog sa mga lansangan ngunit hindi nagtagal ay inanyayahan siyang manatili sa manor ng isang mayamang babae na nagngangalang Arya. Habang hinihintay ang pagdating ni Sayo at Ayasu sa kabisera, nalaman ni Tatsumi ang tungkol kay Night Raid ay isang member ng kilalang Nocturnal Assassination Group. Ang grupo ay lumitaw ng dapit hapon at ang lahat na nasa lugar ay pinapatay nila tulad ng mga gwardya at magulang. Sandali lang binibini, ang sabi mo lang gusto mong nakawin ang pera ng babaeng ito. Pagtatanggol ni Tatsumi si Arya mula sa miyembro na si Night Raid pero siya ay ginambala ng blonde na babae mula sa tavern. Si Night Raid member Leon ay ipinaalam na si Arya ay pinapahirapan ang kanyang mga magulang at ilang taga-baryo kasama sina Sayo at Ayasu. Binigyan niya sila ng makakain ni Arya at pinahirapan sa pagod hanggang mamatay. Walang pag-aalinlangan o awa na pinatay ni Tatsumi si Arya, habang si Sayo ay patay na. Inaanyayahan si Tatsumi na sumama kay Night Raid para sa kalooban ni Leon. Dinala ni Night Raid si Tatsumi sa hideout at ipinakilala siya sa ibang miyembro na itinuturing ni Tatsumi na freaks. Ang leader na si Nag-Enda, hinikayat si Tatsumi na sumali sa Night Raid dahil ang kanilang misyon ay ibagsak ang imperyo at palitan ito ng isang demokratikong pamahalaan. Inatasan ni Nag-Enda na sanayin si Tatsumi, ngunit si Tatsumi ay nagtatapos lamang sa pagluluto at pangingisda. Kalaunan si Tatsumi ay naatasang alisin ang dambuhala, isang tiwaling kapitan ng pulisya ng imperial na madalas na nagku-frame ng mga inosenteng tao bilang mga kriminal. Nakatagpo si Tatsumi ng isang dambuhala sa mga lansangan sa gabi. Mabilis si Tatsumi kumilos at walang takot, kung saan nagbubunot sila ng mga espada laban sa isa't isa habang ang dambuhala ay naging mapagmataas. Pinatay siya ni Tatsumi gamit ang isang sword slash. Si Tatsumi ay naguulat pabalik sa hideout habang si Akin ay nagsasagawa ng isang strip search upang matiyak na hindi siya nasaktan dahil siya ay nakaligtas sa ngayon. Siya ay tinanggap bilang miyembro ng Night Raid. Si Night Raid ay ipinadala ni Nag-Enda upang maalis ang isang tribal assassin na nagtatangkang makalusot sa hideout. Si Tatsumi ay nakatalaga sa pagsasanay kasama ang Night Raid member na si Mine. Kinaumagahan ay nadismaya si Tatsumi habang gumagala sa mga lansangan dahil siya at si Mine ay pangunahing namimili ng damit sa lungsod. Kalaunan ay nakita nila ang punong ministro na si Honest at nagutos sa pagbitay sa isang tao na kinilala si Honest na tunay na malupit na de facto na pinuno ng imperyo. Kalaunan, si Nag-Enda ay nagpapadala ng pagsalakay sa gabi para sa isang misyon na patayin si Ayakal, isang malayong kamag-anak ng Empire Prime Minister Artist. Si Ayakal ay may pananagutan sa pagkidnap sa mga kababaihan at pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng brutal na pang-aabuso. Pinapanood ni Tatsumi habang ginagamit ni Mine ang kanyang Imperial Arms Pumpkin, isang malakas na rifle para tamaan si Ayakal sa mansyon. Narinig din ni Tatsumi ang kwento kung paano minamaltrato si Mine bilang isang bata dahil sa kanyang kalahating dayuhan na dugo at kung paano siya tumakas upang sumali sa revolusyonaryo, sa pagsisikap na pigilan ng iba na makaranas ng parehong diskriminasyon at pagpapahirap. Ang huling 5 bodyguard ay nanambang kina Tatsumi at Mine. Sina Tatsumi at Mine ay nakatakas sa kamatayan sa kamay ng mga miyembro ng Night Raid members. Pinigilan ni Tatsumi ang bodyguard na pinahintulutan si Mina na makisali sa pag-sniping. Nadismaya si Tatsumi na ginulo ng shot ang buhok niya. Tinalakay ng mga miyembro ng Night Raid ang kanilang susunod na target, ang kilalang Zenku, isang dating berdugo na naging adik sa gabi-gabing pagpugot ng ulo. Ipinaliwanag ni Nag-Enda kay Tatsumi ang pinagmulan ng Imperial Arms na mga makapangyarihang relics na kasalukuyang taglay ng mga miyembro ng Night Raid. Ang mga armas ng Imperial ay napakalubha na kung ang dalawang wielder ay makikipagbakbakan ay hindi maiwasang mapahamak ang isa. Magkapares sina Tatsumi at Akane para hanapin si Zenku sa mga lansangan. Si Tatsumi ay nalinlang ng ilusyon ni So at nahulog sa isang bitag na itinakda ni Zenko na gumagamit ng kanyang Imperial Arms Spectator ng headpiece na nagbibigay ng precognition upang mahulaan ang bawat pag-atake. Si Pakang ay nakitang sugatan si Tatsumi at pumalit siya sa kanyang lugar sa paglaban kay Zenko.
Sinubukan ni Zenko na linlangin ang larong iyon sa pamamagitan ng paggaya kay Kurim, ang nakababatang kapatid na babae ni Akame, ay kumikilos ng mabilis na sinira ang ilusyon at pagkatapos ay pinatay si Zenko gamit ang kanyang mga imperial na braso na may Marasama, isang makamandag na matalim na espada. Ngayong hindi na siya nababaliw sa boses ng mga pinatay na biktima. He rests in peace. Nagulat si Tatsumi na maghapon siyang magsasanay kasama ang Night Raid member na si Shield. Matapos matutunan ni Tatsumi kung paano lumangoy habang suot ang kanyang armor, ipinaliwanag ni Sheila ang kanyang kakulitan sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang kawalan ng kakayahan na gumawa ng iba't ibang gawain. Matutuklasan niya ang kanyang mga kasanayan sa pagpatay sa unang pagkakataon nang iligtas niya ang kanyang matalik na kaibigan sa pamamagitan ng pagpatay sa dating kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Nang maglaon kapag sinubukan ni Tatsumi na i-activate ang Zango at ang nadiskobre ng manonood na tinanggihan siya ng device. Ang pinakamataas na prioridad ng Night Raid ay ang kolektahin ang lahat ng kilalang armas ng Imperial na nakadokumento sa isang libro. Nabigo si Tatsumi nang malaman na walang sino man ang may kakayahang buhayin ang mga patay. Kinabukasan ay nagkahiwalay sina Tatsumi at Leon habang nagpapatrolya sa palengke. Sinamahan siya pabalik sa palengke ni Sir Ubiquitous ng Imperial Police, na nagtataglay ng Imperial Arms Hek-8-ton chair na isang tulad ng aso na kasama na kilala bilang Koro. Balak ni Siryu na patayin ang bawat miyembro ng Night Raid para sa pagkamatay ng kanyang mentor, na isiwalat ito pagkatapos niyang tumakas. Si Tatsumi at si Leon ay pumasok sa isang templo upang patayin ang isang grupo ng mga smuggler ng droga, na nawalan ng kakayahan at nagdodroga ng malaking bilang ng mga kababaihan. Ginamit ni Leon ang kanyang Imperial Arms, na Lionel ay isang sinturon na pinagkalooban ng mga kakayahan ng pusa upang maalis ang gang. Samantala, si Mine at Shyle ay tinambangan ni Seru, na ang Koro ay may kakayahang muling buuin at lumaki habang ang si Mine ay gumagamit ng kalabasa upang salakayin si Coral. Ginamit ni Shyle ang kanyang napakalaking pares ng Scissors Imperial Arms X-Tace para putulin ang mga braso ni Siryu, sa kabila ng katotohanang nabunyag na si Siryu ay nagtatago ng mga baril sa kanyang mga braso. Pinalihis ni Shyle ang putok ng baril at inalis ang mga baril. Nabaliw si Koro sa pag-agaw ni Mine at halos masuffocate siya. Nagpaputok si Siryu ng baril na galing sa bibig niya at si Shyle ay iligtas niya si Mine. Gulat na nanonood si Mine habang pinupunit sa kalahati si Shyle. Nagagamit ni Shyle ang X-Tace para maglabas ng nakakasilaw na liwanag habang pinahihintulutan ng kanyang trump card na makatakas si Mine. Habang siya ay nilalamon ni Koro at pinatay habang nagsisimulang umulan. Ipinaalam ni Mine sa iba pang miyembro ng Night Raid ang pagkamatay ni Shyle na nagiging sanhi ng kanilang pagkabigla. Bilang kapalit ng isang potensyal na asawa, ang emperador ng imperyo ay nag-utos sa pangkalahatang kamatayan ng imperyo upang manghuli ng pagsalakay sa gabi. Ipagpalagay ni Tatsumi na si Akame ay kalmado at composed dahil ang pagkamatay ni Shyle ay nagulat nang matuklasan na siya ay lubos na nawasak, na nagudyok sa kanya na protektahan siya at manatiling buhay. Ipinadala ni Death ang tatlong hayop ng isang piling grupo ng mga gumagamit ng imperial na armas upang puksain ang punong ministro na si Chowry at ang kanyang anak na si Spear, mga kalaban sa politika ni Honest mula sa Hilagang Tribo. Ang tatlong hayop ay namahagi ng mga flyer na nagsasangkot ng pagsalakay ng Knight sa mga pagpatay. Ipinadala ni Nag-Enda si Tatsumi at bulat na miyembro ng Night Raid, sakay ng napakalaking luxury liner na nilabanan ni Tatsumi ang tunog ng imperial na braso ng NYAU na sumisigaw ng plauta na nagpapahina sa mga nakakarinig ng himig nito. Pagkatapos ay hinarap ni Tatsumi si Deidara na nagbetak ng kanyang Imperial Arms Belwark, isang double-bladed axe gillette ang namagitan at pinapatay si Deidara gamit ang kanyang Imperial Arms Incursor, isang selyadong puting espada na nagiging isang suit ng armor pilot na kinikilala na si Liver bilang isang dating Imperial Police. Si General Liver ay nagtrabaho sa Imperial Arms Black Marine at isang singsing na kumokontrol sa lahat ng likido. Habang si Bulat ay dehado dahil napapalibutan siya ng tubig. Si Tatsumi ay nakikipaglaban kay Nayan na sobrang maliksi sa kanyang mga paa. Si Liver ay nagpakawalan ng isang espesyal na pag-atake na nagiging sanhi ng pagkasira ng imperial na armor ni Bulat at si Liver, dahil sa kritikal na pinsala matapos tanggihan ni Bulat ang imbitasyon ni Liver na sumali sa hukbo ni Esdeath. Siya at si Liver ay nakikibahagi sa isang masakit na tunggalian sa kamatayan at si Gillette ay namamahala sa mortal na pagpanaw. Pagkatapos ibunyag na siya ay sumali bilang Esdeath dahil sa paghanga sa kanya.
Napagtanto ni Gillette na si Lever ay nag-inject ng lason sa kanyang dugo bilang isang huling paraan at ginamit ang kanyang sariling dugo upang mabutas sa kanya ang pinangunahan at ipinagkatiwala si Incursio. Si Tatsumi na matagumpay na na-activate ito at napatay si Niall habang sinyo at ang sigaw para bultuhan ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sumuko si Bulot sa kanyang mga sugat at malungkot na nagluluksa si Tatsumi. Pinagmamasdan ni Mine si Tatsumi at ang Night Raid member Lobak na nagpupush up habang literal na nakatalikod sina Akame at Leon. Si Nag-Enda ay nagtalaga ng isang laro bilang pansamantalang pinuno bago umalis upang mag-recruit ng mga bagong miyembro. Habang brutal na ipinakilala ni Esdeath ang kanyang sarili bilang pinuno ng mga Jaeger, na ang misyon ay tugisin ang mga kaaway ng imperyo habang nagtitipon ang mga Jaeger. Inaanyayahan ni Lobak sina Tatsumi at Leon sa kanyang silid-aklatan kung saan ipinaliwanag niya na si Nag-Enda ay naiinis sa labis na kalupitan ni Esdeath sa hukbong tribo sa Timog Kanluran maraming taon na ang nakalilipas. Si Esdeath ay lihim na nag-sponsor ng isang tournament para mahanap ang kanyang magiging asawa. Si Tatsumi ay pumasok sa kompetisyon na nakabalat kayo bilang panday. Si Esdeath ay nabighani sa husay ni Tatsumi matapos niyang talunin ang isang malaking ulo na kalaban sa arena at manalo sa tournament. Ang husay ni Tatsumi ay bumihag kay Esdeath matapos niyang talunin ang kanyang kalaban sa arena nang hindi siya lumalapit sa kanya at ginapos siya nito at dinala sa palasyo. Si Akin, Leon, Mine, at Lobak ay nag-usap kung dapat ba nilang iligtas si Tatsumi sa pagkakalam ng impormasyong ito. Napilitan si Tatsumi na obserbahan si Esdeath at ang mga Jaeger ay sumalakay at sirain ang inabandu ng kuta. Nilabanan ni Tatsumi ang tukso gaya ng pagtatangka ng Esdeath na akitin siya sa kanyang kwarto at sinusubukang kumbinsihin sa kanyang panig, sa kabila ng kanyang argumento na ang imperyo ay tuwali. Sinampal niya ito at ipinaalam na hinding-hindi siya magbabago para sa kanya. Sa sumunod na araw, si Esdeath ay may ipinagawa kay Tatsumi at Wave, sa pag-aalis ng isang grupo ng mga punong hayop sa kanlurang bahagi ng mga bundok. Si Tatsumi ay gumagamit ng Incursio upang tumakas sa isang kagubatan ngunit hinabol siya ni Wave gamit ang kanyang Imperial Arms Grand Chariot, isang selyadong itim na espada na nagiging suit ng armor. Nakatagpo ni Tatsumi ang isang Jakaleyo matapos matagumpay na makatakas, pinatay ni Akin si Jakaleyo, habang sina Tatsumi at Akame ay bumalik sa kabundukan sa pamamagitan ni Lobak. Sa palasyo, pinarusahan ni Esdeath si Wave gamit ang para sa pagpayag kay Tatsumi na tumakas ngunit siya ay may layunin pa rin na makuha muli si Tatsumi. Ipinaalam ni Tatsumi kay Akame, Leon, Mine, at Lobak ang tungkol kay Esdeath at ang mga Jaeger sa library na nakaistilo at nakaistilong team na hanapin at sinalakay ang Night Raid hideout. Nagpupumilit si Tatsumi na talunin si Kako na nagtataglay ng mga shieldang stake, ngunit si Mine ay namagitan at gumamit ng kalabasa para sirain siya. Samantala, si Akane ay nakikipaglaban kay Toby na ang mekanikal na katawan ay armado ng mga baril at espada. Si Lobak bumuo ng kanyang Imperial Arms Crosstail, isang manipulable reel ng mga string sa isang sibat at sinaksak si Toby sa dibdib. Si Truma ay sumusubok na salakayin si Mine mula sa likod ngunit pinatay siya ni Leon sa isang suntok na may isang biglaang pag-atake. Sina Tatsumi, Akame, Leon, Fine, at Lobak ay napapalibutan ng mga sundalo ni Stylist na pawang naturukan ng nakakaparalisadong laso ni Stylist maliban kay Tatsubi. Ipinadala ni Nag-Enda si Susanoo na madaling natalo ang mga kawal habang nakasakay sa Air Manta. Maya-maya pagkatapos noon ay tinuturok ni Stylish ang kanyang sarili ng isang vial na nagpapalit sa kanya ng isang mapanganib na hayop at kinain niya sina Hana, Mi at Mimi upang lumakas. Nagtutulungan sina Tatsumi, Akame, at Mine para pumatay si Susanoo kapag hindi niya nagawang salakayin ang katawan ng mga Stylish sa loob ng panganib na hayop. Nakilala ni Tatsumi, Akame, Leon, Mine at Lobak sina Chelsea at Susanoo, ang pinakabagong recruit ni Nag-Enda at ang Human Imperial Arms. Samantala si Esdeath nag-consoles kay Shiryu, at siya sa paglipas sa pagpasa sa kagubatan ni Stylish, sina Tatsumi at Leon ay nag-aalis ng isang kayag ng Mark Dons. Ginagamit ni Chelsea ang kanyang Imperial Arms Gaia Foundation, isang cosmetics box na nagbibigay daan sa kanya na mag-transform sa anumang anyo bilang pusa at nakawin ang cake ni Mine na nagre-resulta sa galit niya. Kalaunan, pinuna ni Chelsea ang Night Raid dahil sa kawalan ng kakayahan ni Shield at Bulot. Si Tatsumi at Lobak ang kinukumbinsi ni Mine na disiplinahin si Chelsea dahil sa sinabi niya.
Si Tatsumi ay inutusan ni Lubbock na sumilip kay Chelsea, habang siya ay naliligo sa mga hot spring. Si Tatsumi sa una ay naligaw ng paggamit ni Chelsea ng Gaia Foundation upang ipalagay ang hitsura ni Susano. Ibinunyag niya na siya ang nag-iisang survivor ng kanyang dating team na Mina Saker noong nakaraan na nagpapaliwanag kung bakit una niyang pinuna si Night Raid Run. Si S-Death ay mayroong listahan ng mga doppelganger ni Tatsumi ngunit iginiit ni S-Death na iisa lang si Tatsumi.